Shucks! Grabe! Na-stress talaga ako, guys. Nakaka-stress. Kahit saan talaga, no? Mapapersonal na buhay mo man yan. O dito sa politika. Buwa ka ng inang shit. Kahit saan, mayroong hudas. Hindi talaga maiwasan na magkaroon ng hudas, no? Hindi talaga maiwasan, no, guys? Ay, parte talaga to ng buhay. Anyway, meron akong na-receive coming from my inside sources. Pwedeng reliable, pwede ding hindi. Pero let's give the benefit of the doubt. Wala namang masama kung mag-iingat tayo. Pero, alam niyo itong PNP SAF na to, gusto kong sabunin eh. Gusto ko lang maglabas ng feelings ko. Mga yawa kayo. Alam niyo kung bakit? Pinagkatiwalaan kayo ng gobyerno. Pinagkatiwalaan kayo ng presidente. Naggampanan ninyo ang tungkulin nyo para sa bayan. Nasampal lang kayo ng iilang butil. Nasampal lang kayo ng kakarampot na pera. Bumigay kayo. Malaking hamon to sa intelligence community. Hulihin nyo kung sino yung hudas. Hulihin nyo kung sino yung Trojan horse dyan. Kasi itong mga Trojan horse na to, sa loob ng PNP SAF na pinadala ng gobyerno dyan sa Davao, yung ilan dyan pwedeng sirain ang imahe ng ating presidente. Bakit? Ito nga guys yung pinagtatataka ko eh. Bakit nyo nilagay lahat doon? Hindi man lang kayo nag-loyalty check. Inapahamak nyo ang presidente. Sino yung naglagay doon guys? Gusto kong malaman. Hindi man nyo lang ninyo ni-loyalty check? Ha? May iilan dyan guys, mga hudas. Alam nyo kung bakit? Nagmi-meeting pa lang sa Malacanang, meron na agad info doon sa kabilang kubol. Tapos ito na nga, nangyari. Yung attempt nila na, hulihin itong si Kibuloy. Nag-attempt sila na hulihin. 3 ang sinugod na compound. Kingdom, Barangay Tamayong, KOJC. Nag-attempt itong ating PNP SAF na, hulihin nga itong si Kibuloy. Dala-dala ang search warrant at arrest order. Warrant of arrest. Dala-dala. Kompleto yung papel. Mantakin nyo guys, malaman-laman lang natin. Bago pa pala sila pumunta, may nakatimbre na, may nagtimbre na sa poon, sa kampo, ni Kibuloy. Grabe to. Yung tanong ko nga dito guys, magkano ba? Ha? Magkano ba yung inoffer sa inyo kung totoo man ang na-receive kong information? Magkano ang inoffer sa inyo? Pinagkatiwalaan kayo ng presidente? Tapos ganyan lang yung gagawin ninyo? Sinampal lang kayo ng kakarampot na butil ng pera, humudas na kayo. Bayan o sarili, mamili kayo! Mga yawang to. Kasi guys, di ba nag-usap kami ng kaibigan ko na from Davao. Na ang sinabi, may nagtimbre daw. 3:00 pa lang. Not so sure kung totoo. Pero let's give the benefit of the doubt. Pero malapit din naman sa katotohanan eh. Ano yung sabi sa akin? 4:00 susugod. Bali, 3:00 pa lang naka-receive na agad ng info. Itong kabilang kubol. Oy, hulihin ka, magtago ka na. Kung kaya't napansin nyo naman, no?
na pagpunta pa lang sa mga compound na titirahing sana, may mga nakaabang na tao. May mga nakikibaka na. See? Magkano yung offer sa mga putang inang Trojan horse dyan sa PNP SAF? Itong mga hayop na to, hindi man lang alam yung salitang bayan. Hindi man lang alam yung salitang Pilipino. Hindi man lang alam yung salitang magiging makabansa, pagiging makabansa. Itong mga... Sa totoo lang guys, na-stress talaga ako. Kasi you know, nagkatiwalaan kayo ng presidente. Tapos yun lang yung gagawin nyo. Ano, may connection pa ba? Si Digong? Diyan sa PNP SAF na yan? May connection pa ba? Hindi naman lahat guys ng pinadala na PNP SAF doon sa batalyon na yun ay mga walang loyal. Walang loyalty sa ating presidente. Hindi naman po lahat. Pero may iilan, mabibilang mo lang guys sa kamay mo. May iilang mga hudas. Hindi talaga maiwasan, no? Na magkaroon ng hudas. Grabe, ang galaw-gaw nyo. Di man lang kayo nahiya? Ha? Hindi nyo ba kilala yung pinagtatanggol ninyo? Ha? Hindi nyo ba kilala yung pinagtatanggol ninyo na isang human rights violator? Sex offender allegedly. May kasong coercion, human trafficking, money laundering. Yan ba yung gusto nyong ipagtanggol, ipapagpalit nyo para sa ating bayan? Ha? And ikaw naman, Kibuloy, you can run, but you cannot hide. Kahit ilang beses kang magtago, wag mong hamunin ng ating presidente. May kalalagyan ka din. Wag mong hamunin ang ating presidente, wag mong hamunin ang ating gobyerno, wag mong hamunin ang pamahalaan ito. Biruin nyo guys, mga tanga-tanga yung yung miyembro ng KOJC, yung iba lang ha, willing to die para kay Kibuloy. Handang magpakamatay para kay Kibuloy. Ginagawa lang kayong human shield niyan. Appointed son of God. Tapos, ginagawang human shield yung tao. Kung appointed son of God ka, dapat yung Diyos yung magliligtas sa'yo. Kaso, ang ginagamit mo, yung mga tao mo, para lang maproteksyonan yung sarili mo, makasarili ka. Wala, human shield eh. Makasarili ka. Di ka ba nahiya nun? Yung ibang mga nakalagay sa libro ng Greek mythology, di ba, pinagtatanggol nila yung mga tao laban sa mga masasama. Si Zeus, di ba? According sa mga Greek mythology of gods. Tapos ikaw, appointed son of God, pero ginagawa mong shield. Yung tao mo, hindi mo alam yung salitang sacrifices, na kung ayaw mong magkagulo, na kung ayaw mong lumagatak ang dugo dyan, edi sana nagsumuko ka na. Kasi in the first place, kung hindi mo ginawa, wala ka naman dito sa punto na yan eh. Kung naging matino ka lang sana. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys, masakit sumingil ang karma. Itong mga taong to, wala. Nakakainis lang. Sarap pagkumpugin eh. Tapos sasabihin nyo, minamarsyalo kayo, walang due process. Eh ano yung daladalang mga papel ng ng PNP SAF na yon? Yung arrest order at search warrant. Minamarsyalo kayo. Pero ang ginagawa nyo, nagbubomba kayo ng tubig. Pinupukpok nyo yung ibang PNP SAF sa ulo. Feeling
feeling ko guys, merong malaking mafia sa likod ng ano na yan, ng PNP SAF na yan. Feeling ko lang naman kung totoo yung na-receive kong info. Na yung iba hindi loyal sa ating presidente. Na yung iba nabayaran. Hindi ko alam kung sino yung nagbabayad. Pero ang tanong, bakit nyo ito ginagawa? Ha? Bakit nyo to ginagawa? Dapat mag-loyalty check yung presidente, yung administrasyong to. Kasi PBBM, kung patuloy lang yan, yan yung maglalaglag sa'yo, yung mga taong yan. Anyway,